Welcome to Singapore! Yay! kkklexpress.com. Diyan kayo pwedeng mag-book. Nandyan yung susi nyo. Ayun o. Tapos makapal and malambot. Ayun o. Tignan nyo. Tada! Pwedeng USB, pwede yung charger natin. So pwede talaga yung credit card, GoTime, GCash, EasyLink. Kapag papasok kayo ng Singapore, kailangan natin ng Singapore arrival card. Welcome to Fort Canning Tunnel Park. Yakun kaya toast. Dami kumakain dito. Since 1944 pa pala sila. Kaya talagang institution na sila. Uy, grabe, may king crab. Grabe, nahihirapan kami dito. Ang bigat dyan. Grabe, Singapore. Napakamahal ng tubig. Hi, Wonder! Bago natin start ang video na to, gusto ko lang i-shoutout ang Heritage Collection Singapore for sponsoring this video. This hotel is a digital boutique apart hotel in Singapore na matatagpuan mismo sa heart ng Singapore. Kaya sobrang convenient lang location ng mga branches nila. Gaya nitong branch nila na pinagstayan natin dito sa may Pagoda Street, Chinatown. 10 meters away lang sa Chinatown MRT. Maraming mga bilihan ng mga souvenirs. May mga coffee shops, may mga restaurants, convenience store, malapit na mall. Kaya sobrang okay ng location. And guess what? Walang lobby or walang pila upon check-in. Kailangan nyo lang ng mobile phone para maka-check-in. Super dali and convenient, di ba? Kaya kung naghahanap kayo ng budget-friendly pero stylish na stay dito sa may center ng Singapore, itong hotel na yon. Book directly sa website ng Heritage Collection at gamitin nyo yung referral link na ilalagay ko sa description box for exclusive perks. Hi ka Wonder! Good evening! Wonder J here. Andito pa rin tayo sa may Kuala Lumpur, Malaysia. So kanina galing tayo ng Genting Highlands. So mga 1 hour away yun dito sa may Kuala Lumpur. Actually nandito tayo ngayon sa may Starbucks dito sa may Berjaya Times Square. So isa siyang mall. Bali dito kasi yung pick up point ng ano natin, bus natin pa Singapore. So yes, tama po yung narinig nyo. Pupunta po tayo ng Singapore. So, normally kapag pwede nyong gawin to, pwede nyong i-combo 2 countries na in one trip. Ito, yung ginawa natin, ang entry point natin is Malaysia. So, tayo dito, nagstay tayo dito ng ilang days ba kami dito? 3 days. 3 days and 2 nights. And tatawid kami ng another country which is Singapore. Ang option nyo is pwede kayong mag-bus. Itong gagawin natin is nag-bus lang tayo. Sleeper bus lang actually yung gagawin natin. Mga 5 to 6 hours siya from Kuala Lumpur papuntang Singapore. So nabook lang naman natin to online. Si Pat yung nag-book nung natin, bus natin. So nabook daw ni Pat yung ticket namin ng bus. So para siyang deluxe, parang ganun, 'di ba? Kasi parang ganito yung setup niya, pakita ko diyan. 2 seat tsaka isa. Bali sa isang row is 3. Pero yung binook namin na is tagi-isa kami para makatulog kami. So na-book daw niya to sa Red Bus na line. And ang magkano ba? Per person is nasa around 1,300. Okay na din. As per Pat, nabasa niya daw yung mga reviews ng ibang mga pumupunta sa Singapore, medyo may bad reviews. Pero itong natin, na-book down niya is okay naman daw yung review. So mamaya papakita ko naman kayo, sasama ko kayo sa sa journey natin ng travel from Kuala Lumpur, Malaysia to Singapore. So, 2 yung pick-up point. Isa, itong Berjaya. Hindi ko lang alam kung ano yung isa pa. So, yung Berjaya, para siyang mall eh. Pero until 10 PM lang kasi sila. So, close na sila. Kaya dito kami tumambay sa Starbucks na nandito lang sa labas. So, malapit lang daw. Yung pick-up point is sa labas lang din mismo ng Berjaya Times Square. So, tatawid lang tayo. May mga nakapark dyan daw na mga bus. So, 10:45 pa naman yung boarding natin. So, may time pa tayo. May mga 15 minutes pa tayong hinihintay. Umorder lang yung mga kasama natin ng coffee nila. So, anyway, ang another option nyo is pwede naman kayong airplane na travel. So, from dito sa may Kuala Lumpur, pupunta ulit kayo ng airport. Yung airport nila dito, 1 hour away from the center, papunta dun sa may, papunta sa may airport. Tapos, from airport ng Kuala Lumpur, is bababa ulit kayo sa may domestic ng Singapore. So, yung option namin, yung napag-usapan namin, parang medyo hassle daw yun. So, sabi namin,
Okay, sige, bus na lang tayo. Actually, medyo hassle siya in a way na parang kung siguro kung may mga bata kayo ganyan or parang hindi kayo sanay na mag-travel ng mahaba ganyan. I think hindi uubra yung ginagawa namin na ganito yung parang ano, yung dala-dala namin lahat ng gamit namin. Eh no, lahat ng gamit namin nandyan no. Ayun no, ang dami namin maleta, di ba? Ayan. Pero since ano pa naman kami, malalakas pa naman, kaya pa naman ng mga katawan namin, mag-sleeper bus na lang kami. And another thing is mas makakatipid daw kami. So, yun yung mga tawag dito, considerations namin kung bakit din kinonsider namin na mag-sleeper bus na lang from Kuala Lumpur, Malaysia to Singapore. So, sa video na ito, share natin lahat. Papakita ko yung bus na sasakyan natin. Also, alam nyo, syempre, magkukross country tayo. So, dadaan tayo ng immigration. So, ano nga ba yung mga piniprepare para pagpupunta tayo ng immigration? So, buti na lang, naalala ko yan. So, kapag papasok kayo ng Singapore, kailangan natin ng Singapore arrival card. So, required yun. Para siyang counterpart ng e-travel sa Philippines or counterpart din siya ng Malaysian Digital Arrival Card. So, ngayon pala, gagawa na tayo. So, since nandito na tayo, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng Singapore arrival card. Ayun. So, ito yung mismong website kung saan kayo gagawa ng Singapore arrival card. So, ilagay ko dito. Yan, lagay ko dito. Huwag kayong magkiklik-click ng ibang link. So, Singapore requires travelers to submit the Singapore arrival card online before arriving. So, sa lahat ng mga tourist na papasok ng Singapore, kailangan ng Singapore arrival card. Tapos, pwede nyo siyang i-complete up to 3 days before your arrival. So, tayo, mamaya, makakapasok na tayo ng Singapore, so kailangan na. So, parang 72 hours before, or within 72 hours before your arrival. Yun yung kailangan yung kailangan nyo siyang, pwede nyo siyang gawin. So, pag naka-click nyo na yung, link na yan, eservices.ica.gov.sg, ito yung lalabas. Lalabas dyan, submit SGAC or yung Singapore Arrival Card nga. Update SGAC kapag nakapasok na kayo sa SGAC dati or sa Singapore. Pero tayo, first time natin sa Singapore, kaya submit SGAC tayo. Tapos, select residency type. So, tayo is foreign visitor. Ayan, what you need is valid passport, contact information, travel information, information on your accommodation in Singapore. So, ayan, pindutin lang natin yung foreign visitor. Medyo mabagal internet. Tapos, lalabas dito, if you are long-term pass holder, please submit your Singapore arrival card via long-term. Tayo hindi naman. So, lead traveler. Date of arrival is... Arrival natin tomorrow pa, di ba? Tomorrow na. Okay. So, arrival is September 6, 2025. And nandito yung mga personal information. Lalagay nyo lang yung full name, passport number, tsaka date of expiry, tsaka mga ibang mga personal details. And sa bandang dulo, may nakalagay dito health declaration. Okay, so after nung personal information nyo, trip information naman. So, nakalagay dito, since galing tayo ng Kuala Lumpur, nakalagay dito, last city or port of embarkation before Singapore. So, ang nilagay ko is Kuala Lumpur, Malaysia. So, Johor Bahru. So, kapag galing kayong Philippines, syempre, lalagay nyo dyan yung address nyo dyan sa Philippines. Tas purpose of travel is holiday and sightseeing. Tas mode of travel, kapag airplane kayo, syempre, air. Pag land tayo, bus, land tayo. Tapos nakalagay dito mode of transport, vehicle number, ganyan. Tapos lalagay nyo yung type of accommodation in Singapore, hotel, residential, others. Tayo hotel, nakastay tayo sa may Heritage Collection on Chinatown. Date of departure from Singapore, September 6, 2028. Ay, 28, 25. Tapos, next city. Okay, next na natin. Ayan, meron sa your Singapore arrival card, submission is successful. May sinend daw sa email. So, check natin. Hintayin na lang natin. So, 10:45 na, kaya punta na tayo ng bus. Ayan, nakalabas na tayo. Yan yung Berjaya Times Square. Tapos, nandyan yung Berjaya Times Square Hotel. Dito lang tayo. Sa harapan daw, nandyan daw yung mga bus na sasakyan natin
So actually boarding na yung sasakyan natin. Though 11:15 pa yung alis niya, pero 10:45 yung boarding natin. Ay, ba't wala pa? Ayan, may mga bus dito eh. Ayan, KBES. Hanapin daw namin yung KBBL. Ay, KKKL pala na bus. Ayun, tingnan nyo yun, no? Ganyan, double-decker bus. First class massage coach. Wow! Sana maganda yung bus natin. No? Hi, Ka-Wonder! So, time check, it's 10:15. Nandito na yung ating bus. Ito na siya. kkkklexpress.com. Diyan kayo pwedeng mag-book. Actually, medyo mas mahal tong natin eh. Mas mahal talaga tong na-book natin compared doon sa ibang mga bus. Nasa 800 lang yon yung iba. Ito is nasa 1,300. Pero maganda kasi yung review nito, kaya ito yung binook natin. Ayun, pwede nyo ilagay yung mga bagahe nyo. Malaki naman. Parang normal bus siya. Okay, so step in na tayo. Anong seat numbers natin? Ba't parang amoy Yossi? Walang CR? Ay, wala nga. Ayun yung sinabi ko, dalawang seats dito, tapos isa dito. Dito? Ayan, dito tayo. Dito yung upuan natin. Ayan, ganito yung view ng ating... Wow, ng ating bus. Ayan o, malambot naman. Ayan, tingnan mo. Fluffy. Okay naman, JB. Amoy Yossi lang, no? Baho. Okay. Carbs. Hi ka na. Hi. Ay, si stress girl. Munti ka na yung... Story time? Munti ka na naiwan yung bag niya sa Starbucks. Ayan si Pat. Paano ba tayo? Hi! Ayan, so quick tour lang tayo dito para alam nyo rin yung niya, mga features niya. So, in fairness, makapal din naman siya. Tapos ito siya, KKKL Group. Tapos, kung mapapansin nyo, sa baba, pakita ko ayan pwede nyo i-recline to. Uy, aalis na kaagad. Ayan, aalis na siya. May recliner ng paa. Tapos may patungan pa dyan. Tapos may lagayan dyan. And dito, ito yung gusto kong part. May saksakan. So USB and Type-C. Yay! Makakapag-charge tayo. And pwede nyo pa siyang i-recline. Ganyan. So kapag dito kayo sa two seats umupo, ganyan yung view niya. Ayan. Kundi pa hindi pa siya napupuno eh. Tapos, pinatay na yung ilaw. Ayan, nandito tayo sa 2-seater. Pag 2-seater naman, kamari, magkaibigan kayo or couple, or wala na kayong mabook, ganito siya, may lagayan ng tubig. Wala nga lagayan ng tubig pag dun sa kabila. Ayan, pinatay na yung ilaw. So, yan yung magiging view natin. Good night, mga ka-wonder. Welcome to Singapore! Yay! So, time check, it's 5 a.m. in the morning. And nakababa tayo ng bus ng mga 4:40. So, most probably, umalis tayo sa may Kuala Lumpur, Malaysia ng 11:15. Sabi mo 11:30 na lang. 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. So, 5 hours yung biyahe from Kuala Lumpur, Malaysia, papunta dito sa may Singapore. Grabe. Madaling araw pa lang, medyo humid lang yung weather. Yun yung pinaka first impression ko dito sa may Singapore. Parang, tingnan mo, 5 a.m. pa lang, pero medyo na talaga. Parang, medyo naiinitan na talaga kami. So, wala pa kaming other na magagawa kasi hindi kami naka-check-in ngayon. Kasi yung check-in natin is mamaya pang lunch. So, ang ganap natin ngayon is nandito tayo. Nakatambay tayo sa may 7-Eleven. Yung nasa harap natin, 7-Eleven. Pero, may plano naman na kaming gawin. 5:30 kasi nag-o-open yung mga MRT nila dito sa may Singapore. Kaya, after nun, doon na tayo, may pupuntahan tayo. Papakita ko naman yun mamaya. Pero para sa part ng video na ito, i-explain lang natin yung mga nangyari kanina. So medyo inaantok pa talaga ako, hilo-hilo pa ako. Kasi imagine mo yun, galing tayo sa amusement park sa Genting, parang kanina lang. Nagra-ride, gano'n. Tapos ngayon nasa Singapore na tayo. Ano yun? Ang bilis ng mga pangyayari. Anyways, ganito yung timeline. Sumakay tayo ng bus sa may Kuala Lumpur, Malaysia ng 11:30. Tapos around 3:30, tumigil yung bus. So akala ko parang,
ano meron? So bumaba kami, ang pinadala lang is yung passport namin. Tapos yun pala is exit na, parang border siya. Exit ng immigration for Malaysia. So kailangan nyo nung passport nyo. So doon bawal kasing mag-video talaga. Alam niyo naman kapag immigration bawal mag-video. So pagdating doon, wala ganong tao kasi nga madaling araw din. So ang ginawa lang namin, dumiretso lang kami doon sa mismong immigration na booth. Tapos makikita nyo naman doon eh. Iba yung para sa Malaysian, tapos iba rin yung sa all passports. Doon kami pumila sa may all passports. Doon marami sila, malaki talaga. Tapos bigay mo lang doon yung pinaka-passport mo, Philippine passport mo. Tapos yun, sa case ko, nakalimutan ko kasi, nakamask ako kanina kasi nga galing pa akong parang talagang inaantok pa talaga ako. Bago nga ako bumaba ng bus kanina, parang nasaan ba kami? Ganun, nahihilo-hilo pa ako. Madaling araw pa lang kasi talaga, 3:30. Tapos, ayun, binigay lang yung passport. Tapos sabi niya sa akin, mask down. So, tinanggal ko yung mask. O, yung nga pala, sabi ko sa sarili ko. Sabaw pa. Tapos, wala naman talagang tinanong. Yun lang. Chinek niya lang yung mukha ko, tsaka yung dun sa picture ko, dun sa mismong passport. Tapos, yun na yun. Exit na. Tatak siya ng exit mo dito sa dun sa may Malaysia. So, sa mga kasama ko, may tinanong. Ang tinanong nung kay Dayan is parang, ano daw pangalan niya, ganun. What's your name? Yun lang. Tapos si JV tsaka si Carbs, wala naman daw tinanong din. Same lang kami. Ang may tinanong maraming tinanong is, ay, mali. Ano ba yan? X. Ay, oo. Joke. Sige, tuloy, tama. Ang may nagtanong is ang may tanong is yung kay Pat, parang 4 questions daw. Parang ilang days daw kami sa Malaysia, ganun. Though mag-exit na parang weird lang na nagtatanong pa sila. Ewan ko lang, baka part din yun ng process ng immigration officer. Pero yun nga, tinanong kay Pat kung ilang days lang nagstay sa Malaysia. So sabi niya 3 days and 2 nights. Tapos sa next, ganun, sinabi niya Singapore. Pero medyo weird lang talaga. Yun nga yung border na nga ng pa-Singapore. Pero siguro ganun talaga yung process. So anyways, after nun, bumaba lang kami. Dire-diretso na, bawal kasing bumalik. No entry na, pabalik. So pababa. Diba, naalala nyo kinento ko kanina. Bumaba kami ng bus. Tapos immigration. Tapos bumaba ulit ng escalator. Tapos doon nag-aabang na ulit yung yung bus nyo. Ganun siya. Tapos sasakay ulit kayo doon. Tapos after bumiyahe ulit kami, siguro wala pang mga 2 minutes. Ang lapit lang talaga. Ang next naman na pinailaw ulit yung bus. Ang next naman, lahat na ng gamit nyo, kailangan nyo nang dalhin. So, yung mga bags nyo, maleta, ganyan. So, ang gagawin ng next is immigration naman, entry for Singapore. So, dun naman, lahat ng maleta, dala na namin. Tapos yung passport, syempre lahat talaga, wala kang iiwan dun sa bus. Tapos, ganun ulit, diba, bababa kayo ng immigration. Ibababa kayo ng bus. Tapos, immigration na ng Singapore. Dito naman, ang experience ko, nakita ko, doon nga, parang papasok ka talaga ng bagong airport na bawal ang mga liquids, ganyan. Pinakaunang mangyayari is, makikita mo dyan, parang mga immigration yan. Pero, walang mga immigration officer. Lahat yan, gates. Yun nga pala, take note ha, kapag papasok kayo ng Singapore, make sure na meron na kayong SGAC or yung tinatawag nilang Singapore Arrival Card. So, counterpart yan ng e-travel, parang ganun yan din sa e-travel sa Philippines or sa Malaysia is yung MDAC or yung Malaysia Digital Arrival Card. Pero wag din naman kayo pupunta sa Malaysia, wag yun ang gawin yung MDAC. Pag sa Singapore, yun ang kailangan yung gawin is sorry na, nasa daan kasi tayo. May nagde-deliver sa 7-Eleven yata to. I mean, kapag papasok kayo ng Singapore, 72 hours before your arrival is pwede na kayong gumawa ng Singapore Arrival Card. So, pinakita ko yan sa first part ng video natin kanina, di ba? Nung naghihintay tayo sa Starbucks, bago tayo sumakay ng bus, ginawa na namin yun. So, yun, kailangan yun kasi yun na nga, di ba, gates na ng doon sa immigration. Ang gagawin mo lang doon, kailangan mo lang ipakita yung passport mo, tapos i-scan mo siya. Tapos, pagka-scan mo, automatic talaga madedetect niya. Nakasulat doon, buksan. Di ba alam niya na Filipino ako?
Pero yung mga ibang nakita ko, yung mga kasabayan din namin sa bus, kasi syempre sila din naman yung mga kasabayan nyo dun sa immigration. Hindi sila pinapasok kasi hindi sila nakagawa ng kanilang Singapore arrival card. So yun po yung take note ha, kapag papasok po kayo ng Singapore, make sure na may Singapore arrival card po kayo. So yun, in-scan yung passport, tapos nakasulat dun, buksan. Sabi niyo, oh, ang galing, nadidetect niya kung ano yung language mo. Tapos pag nandun ka na, pipicturan ka and mag-fingerprint. Ayun lang naman. Tapos after nun is inspection na ng mga bags. So kaya pala din pinadala yung mga bags namin, mga luggage, is dahil dadaan ng scanner. Though mabilis lang naman talaga, wala rin naman na-check sa amin. Pagpasok mo doon, dire-diretso ko lang din, baba ka lang din ng escalator, and nandun na naman yung bus na, same bus na sinakyan nyo. Parang nagpapastro lang din yung bus. Parang ganun. Tapos, from there, dun sa may immigration ng Singapore entry is, bumiyahe ulit kami siguro mga 30 minutes na lang. And nandito na tayo ngayon sa may Katong area eh. Kasi yung pinakamalapit na parang drop-off is Katong na. Parang Katong area talaga. So, ayun yung naging process natin from Malaysia papunta dito sa Singapore. Yun. Tapos anyways, may internet pa rin pala tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi naalala niyo dun sa my first vlog natin na entering Malaysia, ang inavail nating eSIM is yung Southeast Asia na eSIM. So pwede siyang mag-work sa Malaysia, sa Singapore. Yan, lahat ng mga Southeast Asia na countries, yun yung maganda sa Klook ngayon, yung may eSIM na sila. Hindi ko lang alam kung dati na yun, pero dati kasi per country talaga na pinupuntahan ko. Kamari, Taiwan, ganyan. Taiwan talaga yung nilalagay ko. Pero ito kasi, dalawang country. So, na-try kong mag-search. Meron pala yung ganun, Southeast Asia. So, involved na ang Malaysia at Singapore. So, yung internet natin, gumagana sa Malaysia, tapos pagdating natin dito sa Singapore, gumagana din siya. Ang galing, di ba? So, ganun na lang yung gawin nyo para mas makatipid na rin kayo sa internet ninyo. Pero, kung wifi rental, hindi ko sure kung paano nyo yung gagawin. Kung kamari, nag-rent kayo sa Malaysia, paano nyo ibabalik, di ba? Yun din yung medyo hindi ko sure. Tapos, pag sa physical SIM, hindi ko rin sure kung may ganun na parang, syempre iba rin yung mga telco nila dun sa may Malaysia, iba rin yung telco nila dito sa Singapore. So, pinaka-convenient para sa internet is yung ginawa natin na eSIM na binook natin via Klook. Ito mismo yun, para may idea kayo. Kapag ibubook nyo yan sa Klook, make sure to use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Sayang din. Anyways, yung for money naman, ang tawag sa money nila dito is SGD or Singaporean dollar. So, ang palitan is nasa may, check natin wait lang. Nasa 43 yung last na check ko eh. Hindi ko lang alam ngayon. 1 SGD 2 peso. Ayan, upon checking, nasa may 44. Today is, anong date na ba? September 6, 2025. So, 1 Singaporean dollar is approximately nasa 44 pesos as of September 6, 2025. So, yun naman yung pera. Pero widely used na talaga yung dito mga credit card, ganyan, mga cards, debit cards, ganyan. Ang alam ko din, ite-testing natin to. Kasi before ako umalis ng Pilipinas, nag-avail ako ng GoTime card. Though, meron na rin akong GCash card dito, pero wala palang laman yung GoTime ko. Oo nga pala, yun lang. Check pa rin natin, gagawa natin paraan kung paano natin siya ika-cash in. Kasi baka kailangan ng OTP, hindi rin ako makaka-receive ng OTP, di ba? Di ba? Naisip niyo yun? Naisip ko ngayon lang. Kayo ba, sa mga nakapunta na ng Singapore, ano yung mga ginagamit yung mga cards, ganyan, GoTime? Kasi nababasa ko talaga sa TikTok na pwede siya sa mga MRT, ganyan. Yung GCash, hindi ko lang sure. Pero kung na-try nyo na ba, i-comment nyo nga sa baba para malaman ko din, tsaka malaman din ng ibang mga taga-panood natin. Check na lang natin mamaya. Yung GCash ko may laman, yung card natin, pero yung GoTime wala. Yun lang. Di ko lang alam din kung pwede rin yung mismong CC na itatap mo sa, yung sa may MRT. Tatry natin yan mamaya, makikita nyo. Kasi 5:30,
Ayan, pupunta na tayo sa pinakamalapit na station dito kasi pupunta tayo dun sa may Fort Canning area or ang alam ko, idadrop na lang muna pala natin yung mga luggage natin kasi malapit din dun sa Chinatown yung accommodation natin for Singapore. So, update ko kayo later. Thank you mga wonder sa panonood. Anong basa dyan? Uzi? Juice? Juice pala. Diba? Our eye juice. Eye juice. Ito daw yung may fresh na oranges. Ayan o. Pero mukha hindi siya orange. Mukha siyang dalandan. Ayan. Magkano siya? 2. Ayan. 2 Singaporean dollar. Tapos meron din dito yung favorite natin, oh. Fresh sugarcane juice. Nasa 2.8 Singaporean dollar. Lalagay ko na lang dyan yung, yung translation para magka-idea kayo. Pero ang galing, oh. Ayan, oh. Ano siya? Tubo. Favorite ko yung na yan, drink na yan sa may Vietnam. And ayan, aalis na tayo. Thank you 7-Eleven for accommodating us. Wow! Kahit walang upuan. So, magpa 5:30 na kasi kaya pupunta na tayo ng MRT. Naglalakad na tayo papuntang MRT. Oo nga eh. Next time, no, bili ka na ng parang pwede ka nang umupo dyan. Tapos ano ka na, oh. Sasakay ka lang. Ito na yung pinakamalapit na station dun sa binagbabaan sa atin. It's called Marine Parade. Ano to? Tawid-tawid lang to. Okay. Wow! Early morning in Singapore. Kalain mo yun. Sa Singapore na tayo. Ay, wow. Nabasa ko pa naman na late sumisikat yung araw dito. So, time check tayo. It's 5:30. Open na ba? Ayun, mukhang open naman na. Ayun, pwede lang pumasok. Ay, 5:58. Uy. Ay, 5:58 pa pala. Ayan o, Monday to Saturday, 5:58 a.m. yung first train nila. And Sunday, public holiday, 6:18 a.m. Tapos ito yung mga last train nila. Sa station na to, Marine Parade. Ayan o. Pero 24 hours yung underpass na to. Sige. Wow, ang ganda. So, yung underpass nila, 24 hours. Oh! Ito yung system map ng Singapore. Asan ba tayo ngayon? Andito tayo, Marine Parade. Ayun, Marine Parade. Tapos pupunta tayo ng... Ito, NE3. Diyan sa nila, Interchange? Ay! Ang galing, pinailaw. Baka 5:30 iniilaw. So, from here, T17, lipat tayo ng Northeast Line. Punta tayong Chinatown. Chinatown, NE4. Isang Sige. station lang. Tapos baba natin yung gamit. So, ganito siya, oh. Tignan nyo, meron pabilog, oh. Tara! May pabilog. Parang yung pabilog yung pinakamagandang magstay kasi parang connected siya sa lahat, oh. Oh, tingnan mo. Connected siya sa lahat. Yung sa pabilog na to. Tapos meron ding purple. Basically, ganito na yung pinaka-map ng Singapore. Ang galing, interconnected na lahat. Tapos nandito yung Sentosa, oh. Dito ang galing sa kabilang side. Makikita mo yung circumferential na parang map nung mismong ito, Marine Parade. Ayun yung mga street nila. Ju Chicat Road. Sinong Chicat? Sikat na artista. Uy, tumawa kayo. Ayan na, open na yung MRT. Kaka-open lang. Tapos, nakasulat dito. Ayan o. No eating or drinking allowed. Tapos, bawal na bawal mag-vape sa Singapore. Ang maximum fine is 2,000. Ayan o, keep Singapore vape-free. Dito may toilet daw. Papunta dito. Meron ng mga pumasok dyan kanina. Dalawa sila. So, hindi tayo first honor. Ang ganda ng kanilang underpass na station dito sa may Singapore. Ayan, oh. Ngayon, i-figure out natin kung paano tayo magkakaroon ng ticket na para sa pamasahe. Sarado pa yung mismong ticketing service center. Pero dito, ayan, oh, may Simply Go. Simply Go kiosk. Paano nga ba siya ginagamit? Ay, ito. Guys, wait lang. Ano yan? Anong tinap mo? Yung dating card ko. May card ka na dati. Okay. Ito na lang.
2 lalagyan Singapore ko dollar. dito. Saan mo binili yan? Dito. Ay, sa ano din? Dito rin sa station. Try, ayun, lalabas doon yung card. Try mo. Bibili ka dyan. Oh. Okay, so syempre thank you sa ChatGPT. Is it okay to use GCash? Ayan, tinanong ko, GCash or GoTime or credit card in paying MRT in Singapore? Ito yung mga sinabi niya, explain ko sa inyo. Yan, most convenient daw na option is pwede daw yung mga credit, debit card. Works for foreign issued cards including Philippine credit or debit card. Tapos pwede rin yung mga Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, and pwede rin yung GCash and GoTime, pero dapat naka-link siya sa Mastercard network and dapat naka-contactless enabled yung mismong card nyo. Dapat physical SIM pala siya. Ay, dapat physical card yung dala nyong GCash and GoTime. So, yun, pwede naman pala. So, pero pag wala naman kayo, merong card si JV. Anong pangalan ng card na yun? Ayan, meron siya kasi galing na siyang Singapore dati. Ito yung ano niya. EasyLink daw ang pangalan nito. Though, hindi ko lang sure kung paano kumuha. Ayan o, Star Wars. Ang ganda pa ng design. So, kailan ka ba nag-Singapore? Last year. Last year. Oh, so, it works pa daw. Na-check niya kanina, may laman pa nga eh. Meron pa daw 1 million. Wow. What if itap mo na lang kaming lahat? Ayan, si Carbs, GoTime yung ginamit. Si Pat S, GCash. Tapos si JV is the EasyLink. Ayan o. Wow, nag-open. Congratulations. Ikaw, GCash card. Ayan o, GCash card. Baka naman. Tayo mag-credit card tayo. Tayo lang natin. Oh, yun. Bank card, Simply Go. Ang galing. Yun, it perfectly fine. It perfectly work. So, ay, ang ganda ng ano nila, station nila. So, pwede talaga yung credit card, GoTime, GCash, EasyLink. So, mamili na lang kayo kung anong gusto nyong gamitin na card pambayad ng MRT. So, andito na tayo ngayon. First, MRT experience in Singapore. Early in the morning. Yan na yun? Yeah. Ang bilis naman, wait lang. Wait lang. Huwag niyo akong iiwan. There you go. First honor. Ayan, first batch to ng MRT. Dito sa may Singapore. Dito tayo kasi walang tao. Yan, ganito pala yung kanilang MRT. I wonder, so, andito tayo sa may Outram Park number PE17 bumaba. So, ito rin kasi yung change station ng iba pang line. So, dito tayo bumaba. Malapit na tayo dito. Siguro lilipat lang tayo ng isang lane. So, ito napansin ko pala sa escalator nila. Nasa may left sila pumipila. Di ba tayo? Right ba tayo? Oh, keep right tayo. Sila left sila lahat. Tapos, para mag-giveaway. So, ngayon, magta-transfer station lang naman tayo. Hanapin lang natin. Ayan, green line. Green line ba tayo? Ayan o. Dito yung brown line, dito yung green line. So, maybe dito. Ayan, dito rin yung transfer station ng kulay violet. Green and violet. Ayan, violet lane tayo. So, dito tayo sa kabila. Ayan o, pansinin nyo, nasa left yung mga tao. Tapos yung fast lane nila is nasa kanan. Baliktad siya sa Philippines. Ang galing! Pati sa MRT nila may walkalator. My God. Grabe talaga ang Singapore. Super improve. Love it. No? Ang bagal lang. Pero at least may walkalator. Diba? Ayan o, ito yung sinasabi ko. Ayan, nasa left pa rin tayo kahit sa walkalator. Yung nasa right yung tawag dito fast lane. Baliktad. Pero maganda kahit meron kang maliit Pansin ko sobrang convenient talaga ng transpo. First impression ko dito sa may Singapore. Grabe. Yan, dito tayo nag-transfer sa North East Line. Yan pa rin ibig sabihin ng NEL. Saan kaya tayo?
anong platform. So, nasa loob na tayo ng another train. NEL to, Northeast Line. So, Chinatown tayo. Ayan. Diyan tayo bababa, Chinatown. Ganda yung kanilang train. Grabe, ang lalakas ng mga kasama natin. Parang hindi 30. Okay, para makapunta tayo sa accommodation natin, exit A, Pagoda Street. Meron namang mga signage doon. So, gagamit ulit tayo ng mga card. GCash, GoTime, credit card. Ayan, kung ano man meron kayo, tap here. Yun. Magkano kayo na-charge? Check natin later. Ayan, dyan tayo sa may Pagoda Street. Pero Google Maps, sobrang pwede nyong gamitin dito. Hindi na kayo, sobrang na yun talaga. Recommended ko ng map yun kasi tuturo niya na talaga kung paano kayo magna-navigate. Google Maps. Yun, so nakalabas na tayo. I think Chinatown na to. Ayun, kung mapapansin nyo, medyo madilim pa rin. Wow. Ito na yung mga buildings nila. May mga souvenir shop. Diyan tayo galing sa MRT na yan. Wow. So malapit na yung natin dito, accommodation. Ito na pala, Heritage Collection. Ang galing. Ito na yung hotel natin, Heritage Collection. Diyan lang tayo bumaba, Chinatown apartment. Grabe, ang ganda ng location. So tara, check natin kung paano tayo papasok. Ayan na yun, no? Ito lang yung daan. Wala, ito lang yung daan. Pepe natin to. Sige, let's go. Ito yung papakita ko sa inyo. Diyan tayo akyat. Ayun na. Joke. Ay, Diyos ko pa. So, mag-iwan lang tayo ng gamit kasi bawal pang check-in. Oh my gosh. Nasaan kaya yung lobby nila dito? If you haven't checked in, ayan dito ata. And just like that, we're free! Wala na kaming mga maleta. So, nag-drop lang tayo ng mga luggage natin and bags natin doon. Kasi bawal pa talagang mag-check-in. Kasi sobrang aga pa talaga. Ayan o, 7 pa lang. So, yun, check-in lang, binaba lang natin yung luggage natin doon. And ang ganap natin ngayon is pupunta tayo dun sa Fort Canning. Yung Fort Canning meron yan view. Ito, pakita ko yung picture. Tapos, maganda kasi doon, maraming pumupunta. Free lang yung doon, yung entrance. So, blue line tayo from doon sa accommodation natin dito may Chinatown. Nakita nyo kanina, sobrang ganda ng location. Kasi Chinatown na exit, yun na kaagad siguro mga 20 meters lang na lakaran. Yan o, Fort Canning, one station lang tayo from Chinatown. May sarili siyang station. Ayun o, ang discipline ng mga tao dito. Kung sa Pilipinas, right, dito nasa left yung pila, tapos kapag express lane dyan. Paulit-ulit ako. Basta yun, para mindful din kayo sa mga, syempre, lokal dito. Welcome to Fort Canning! So, yung Fort Canning, located siya sa center daw ng heart siya ng Singapore. Nasa bandang gitna siya, ibig sabihin. So, isa siyang malaking hilly, park. So, nasa taas. Yun yung sabi ni Google nung nag-search ako. So, pwede, ang ginagawa dito ng mga local or kahit yung mga bumibisita is mga nagja-jogging. Ayan, kasi malaki siyang park dito sa may Singapore. Tapos pansin ko, may mga buildings naman na rin. Ayun, high-rise building na ginagawa. Tapos ito siya, tingnan nyo. Yung iba, may nakikita ko, may mga pwede kayong mag-rent ng bike doon. Hindi ko lang sure kung paano. Baka may QR. Okay, ang ganda naman ng vibe dito. Ang daming mga puno, mga landscape. Ayan. So, ayan yung Fort Canning 3 Tunnel. 880 meters pa. Doon. Grabe, Singapore. Napakamahal ng tubig. This is 1.5 Singaporean dollars. So, siguro mga 60 pesos? 68. O, mga 68 pesos. Wow! Grabe yon. Pero meron din naman sila dito. Tignan nyo. Pwede kayong uminom dito. Yung kanina yung lokal umiinom siya dito eh. Yung mga nagja-jogging.
No, ang galing sa park na to. Ang aga, 7 a.m. pa lang. Ayun, ang taas ng slide na to. Ang ganda. Hanggang sa taas. Pwede siya sa adult to. Ang galing. Tapos may mga ganito pa sila, parang siso. Ayan, oh. O, tara. Tara. O, game. 1, 2, 3, go. Woo! Daging bata. Yee! Grabe, nahihirapan kami dito. Ang bigat dyan. Hindi balance. Uy, hindi kami makababa. Ang bigat eh. Saya. Ang sakit sa puwet. Ang tigas. Oo. Ayan, you are here. Ang laki. Nandito siya, Fort Canning Tunnel. Tapos punta tayo dito. So, diretso lang. And may mga pa-trekking din. Akit ka sa taas para may view. Kaya pala parang sabi nila, Hilly Park siya. Uy, meron naman palang escalator, oh. Pero parang hindi gumagana. Tapos meron pang mga siso. Ang ganda dito. Free pa yung entrance. Pwede kayong mag-chill dito. Hindi ko lang alam kung pwedeng mag-picnic. Ayun, ang aga. Ang aga may mga nag-trekking. Ay, ano to? Pine tree. Ayan, may parking lot din sila pag may dala kayong sasakyan. Wow, galing Philippines. May church dito sa may Fort Canning Park. Oh. Ayan siya. Oh. Ganda rin niya. Ganda rin ng simbahan. Tapos pansin ko parang walang mga tawiran dito. Tapos yung kalsada nila is maluluwang, ganyan. Though syempre mabibilis din sila. Ito rin yung National Museum of Singapore. Diyan papunta. Ayan! Dito na daw yung Fort Canning Tunnel Park. So ito yung isa sa famous landmark dito. Di ka sure, baka pagdating doon. Ito, picture spot. Ganda dyan. Ang ganda. Pangit lang dito pag umuulan. Maganda rin. Rainforest. Rainforest. Eh, wala kang sisilungan. Feeling ko mahaba na yung pila. May narinig na akong mga Nagmamurmur. Ang ganda ng green. Para yung mga Pinoy. Ay, ang ganda, oh. Ay, wala pa ata. Ay, yun. Ito pala, ang haba na ng pila. Panis. Diyan. Ganyan. Ayan. Diyan kayo magpipicture. Wow, ganda. Welcome to Fort Canning Tunnel Park. Woo, after 1 hour, nakuha na namin yung shots. So ito yung mga iba sa mga pictures namin. Yan, solo-solo. Tapos nakita nyo, ang dami pa rin ng tao hanggang doon. Haba, as in. So I suggest siguro wag kayo pupunta dito ng weekend or agahan nyo kapag gusto nyo talagang pumunta dito. Talagang tiis lang. Grabe. Libre naman yung entrance doon. Kaya siguro din dinadayo. Tsaka maganda rin naman talaga yung spot. Pero kung di kayo matyaga, I think aalis na kayo doon kasi matagal talaga siya. Ano, kamusta kayo? Init. Yung pats ko, gumagano, no? natakot kayo doon sa taas? Nangingilig yung tuhod. Sabi ko kanina nung pinapanood natin yung mga naunang girls. Okay lang, gano'n. Bakit sila parang hirap na hirap? Oo, di ba same tayo? Hindi nung nakita ko kasi yung guy, parang ano siya, may sabi-sabi. Ay, karabat ko eh. Mamaya na. Ay, grabe yung tagal, no? Anong diskarte natin? Kakain na muna tayo. Hi, Commander! So, it's breakfast time. Breakfast time here in Yak Kun Kaya Toast. Yan, famous kasi ang Kaya Toast dito sa may Singapore, di ba? Ayan, dito pa rin tayo sa may Fort Canning. Yan yung pangalan niya, oh. Yak Kun Kaya Toast. Daming kumakain dito. Hi, Commander! So, kakatapos na rin kumain ng Kaya Toast. Hindi ko na binidyohan yung mismong paggagawa kasi bawal daw mag-video and lalaki na ng mukha natin. Ang laki. Bawal mag-video doon sa mismong habang ginagawa nila. So, tsaka ito yung pagkain na lang natin pakita ko. So, basically yung Kaya Toast, para siyang toast na bread. Tapos meron siyang parang malasadong egg.
Yung in-order ko is yung may peanut butter. Ang sarap, grabe. Though nakatry na ako ng Kaya Toast kasi sa may LU, kaya alam ko na yung lasa niya. Pero iba yung lasa dito. Mas level up dito kasi meron kang pwedeng ilagay yung mga pepper, salt, light sauce, mga ganun. Tapos ang dami kumakain talaga. Alam mo, masarap. Since 1944 pa pala sila, kaya talagang institution na sila. Actually, sila lang yung open ngayon dito. Parang breakfast, ano talaga siya, no? Sila lang yung open ngayon. Ayun, no? Nasa mall kami ngayon, pero parang sila lang yung open na restaurant dito. Mas maaga silang nag-o-open. Ang cute mo daw. Mayroon yung first aid nila dito. Ang sarap. Try nyo yan. Try nyo yan. Yung Kaya Toast. Ano yung pangalan niya? Dito lang yan sa may, ano lang din. Sa may, actually paglabas namin kanina ng ano, nakita na namin yun eh. Dito sa Fort Canning, nung lumabas kami ng LRT, harapan lang, yung building lang ngayon. Ito yung mga iba pang pagkain dito. Sarado pa nga lang sila kasi 9:30 pa lang. Baka 10 sila nag-open. Ito, Sukiya o Eat All You Can Sukiyaki. Uy, merong ano dito. Ano bang tawag sa ganyan? Claw machine? Yan, claw machine. Dito sa Singapore. $20 ang mahal. Ay, 20? Ay, 20 plus 4 tokens. May 10. So 5 each. Parang 5 siya. Okay. Times 4? 200? Mahal. Yan yung po nga pwede nyo makuha. Ayan po, nagsisimula na po kaming mag-convert. Medyo ano talaga, nasa pricier side. Yung mga pagkain, inumin, mga kaganapan dito sa may Singapore. Kaya pag pupunta kayo sa may Singapore, make sure na paghandaan nyo yung gastos. Ganun. Hindi pwedeng wala talaga kayong makakainan kapag yung hanap nyo is tigbo 100 pesos, ganyan. Or yung tigbo 200 pesos, ganyan. Yung Kaya Toast nga parang nasa, magkano ba yung nagastos natin doon? Mga 250 to 300 yung Kaya Toast namin. Though meron na yung may bread, meron na rin siyang kape. Yung kape nila masarap din. Oo. Tapos alam mo ba kung ipapa-convert mo siya sa ice, 1 Singaporean dollar yun. So, yung 40 pesos yung ice. Grabe, ang mahal. So, galing tayo dun sa may Plaza Singapura. Doon tayo kumain ng kanina, Kaya Toast. Tapos, nag-MRT kami dahil pumunta kami dito sa may Clarkway. Grabe, ang kaganda rin ng mga buildings dito. Pero medyo extra yung init today or everyday ba ganito ba sa Singapore. As a first timer, medyo na culture shock. Wow, galing kang Pilipinas, boy. Kamay nila ka pa. Huwag kang Kamusta naman kami nila Baguio? Ayun, so yun yung pansin ko dito sa may Singapore. Medyo talagang humid din yung weather, parang sa Philippines. Pero ang maganda dito, ang dami nilang puno. Parang ito, kamari, andyan tayo, tumambay lang tayo dito kasi medyo mahangin. And nakakatuwa, meron dito isang shop. Diyan, habang naglalakad lang kami dito sa may street, dito sa may Clarkway to, binigyan niya kami ng free taste ng kanilang burgers. So this is a chicken burger daw. Kasi ito, yung isa is egg and avocado. Libre lang to Ayan nakita nila lang kami. Siguro mukha lang kaming mga pagod or Mga gutom. parang Kasing gutom. ito kasi yung una nilang nakita talaga. Shit, ang bilis ng karma. Wala tayong tubig. Hindi, meron ako. Fairness, masarap naman. Ayun Oh, di ba? Naka-free burger pa tayo dito sa may Clarkway. Dan ulit kami mamaya. Oo, baka meron ulit. Kasi sabi niya, pwede daw mag-round 2. Wow, mga Pinoy na tuburaon. Pero fairness, masarap yung burger. Ayan, parang meron silang shop or event kasi na namimigay sila ng burger dyan sa shop nilang yan. Ito, hindi namin makita pero ito, nandito siya sa tabi ng Lucky Saigon Restaurant. Dyan lang kami. Dyan kami, sila yung nagbigay ng burger. Ang cute. Ayun, may nag-i-Spider-Man. Grabe ang hirap ng work nila. Kung nakikita nyo, may parang 5 naglilinis ata ng ng wall. Tapos yan yung mga buildings dito sa may Singapore. And pumasok lang tayo sa isang alley. Para siyang mga bar dito. Parang Little India. Ito na daw talaga. Pupunta daw kasi tayo sa may Boat Quay. Ayun pero sarado pa sila. Siguro pag gabi dito ang lively, no? Maaga pa kasi
Oo, 10:30 pa lang eh. Kaya parang most of the shops are closed. Parang mga inuman to eh. Pero ang cool oh, tignan mo oh. Parang dito nakaano yung mga ibang residential na ay, di likod na part to, likod na part. Ah, ganda. So ang daming mga shops dito. Welcome to the Boat Quay or Boat Quay here in Singapore. Ay, ang ganda. Meron dong bridge. Binondo. Oo nga, Binondo. Ito yung gumagano, yung natanggal. Ganda. Ah, ito tumataas yan. Ay, ano yung marina? Yan, yung part na yan. Ay, yun yung marina. Sumisilip na siya. Yun o, nakikita nyo? Ayan, yan. Yan, naglalakad-lakad lang tayo dito sa may Boat Quay. Uy, grabe, may king crab. Oh. Buhay ba sila? Oo, try mo nga. Ayoko nga, mamaya ano, Pag sumama sa'yo, di dadalhin na natin. maging kwento na lang ako. Nahuli ba yan dito sa may ano, river? Lalaki nila. Ayun, may lobster pa sila. Oh. Yan yung mga menu nila. Alam mo, yung kagabi pa ako nakakarinig ng ano, yung ano, naririnig nyo ba? Mga uwak. Ayan, dami nila dito sa may Singapore. Ayan, mostly ng shops na nandito is mga close pa. Kasi maaga pa talaga. It's 10:30 in the morning. Sa gabi to, uy, may mga uwak. May Indian food. Ayan, sa gabi to talagang buhay na buhay to for sure. Ayun, ang daming mga sarado pa. Or siguro mag-i-start to ng hapon kasi syempre sightseeing sila dyan pag ano, sunset. Galing nga dyan yung mga uwak ko. Kumakain sila mga pagkain. Kaya rin siguro sila nandito kasi ang dami nilang pagkain dito. Ayan oo, di ba nakita nyo yung mga lumilipad na yan. Tapos may mga bike pa. Ayan. Pwede kayong mag-rent ng bike. Ikot-ikot kayo dito. Tapos pansin ko dito sa Singapore, ang daming nag-jogging. Hindi ko lang sure kung dahil Saturday today. So dito tayo nakastay ngayon sa may Heritage Collection on Pagoda na nasa sentro mismo ng Chinatown. So kanina nga paglabas natin, 'di ba binabalang natin yung mga luggage natin nung umaga. Around siguro mga 7:30 AM, nandito na tayo. Binabalang natin yung luggage natin kasi yung check-in time pa nila dito is alas 3. So time check tayo, it's 3:30 na. So nagro-room tour na tayo. Ito yung pinaka first room na binook natin. Ang pangalan niya ay Pagoda Loft. So tara, room tour natin. So pagpasok pa lang, nga pala kapag ano dito, ang maganda dito sa Heritage Collection, lahat ng mga rooms nila, I mean ng hotel branches nila is mobile check-in na, walang lobby, walang kailangan na mag-assist talaga sa inyo. Lahat yan online na. So yun yung maganda. So make sure na lagi nyong dala yung phone nyo. Isi-set up naman yan ng mismong bibigyan kayo ng instruction. So pagpasok nyo dito, ayan yung labas Ayan o, labas. Tada! Hallway yan. So pagpasok, gagamitin nyo lang yung phone nyo, tapos itatap nyo dito. Doon sa mismong app ng Heritage Collection, itatap nyo dyan pag nasa labas kayo para makapasok kayo dito sa loob. Tapos, pagpasok nyo, meron tayo ditong full-length mirror. Tapos, dito naman sa side na to, meron silang parang mini kitchen. So, meron tayo ditong hot and cold na sink, kitchen sink. Tapos, meron tayong mirror and also, dyan nakalagay yung mga hand soap, dish soap. So, kapag may hugasan kayo, ganyan, meron din tayong baso and tissue dyan. Tapos, ang maganda pa dito, kapag kamari may mga i-reheat kayo, meron silang provided na microwave. Ayan Tapos, meron pa sila ditong, tissue and electric kettle kapag kamari gusto nyo ng mainit na water for coffee and tea. Okay. So, ito, meron pa ditong pailaw. Tapos, dito naman, meron pa tayo ditong hanger. Ayan Tapos, dito sa baba, pansinin nyo, dyan ilalagay yung mga luggage. So, dito nyo pwede ilagay. And may saksakan dito. Tapos, ang maganda dito, may provided silang, hair blower. Tapos dito, siguro pwede nyo ilagay yung mga kamari, madumi yung damit, ganyan. So, pwede nyo siyang ilagay dito. Tapos, on the right side, mapapansin nyo, meron ditong pintuan. So, open natin. Todo! This is their toilet and bath. So, meron tayong water closet. Siyempre, important, may bidet. And may provided na tissue dyan. Tapos dito, may lagayan ng mga gamit nyo, tissue, and ito yung rack hanger.
And ito naman yung shower area. Hot and cold shower yan. Ang provided sa kanila is, meron silang shampoo and body wash. So, basically, ito yung toilet and bath nila. Tapos, dito naman sa side na to, andito yung kanilang living room. So, kung mapapansin nyo, sofa siya. Pero malawak siya, oh. Ayan, oh. Kasya nga ako dito, eh. Tapos, makapal and malambot. Ayan, oh. Tingnan nyo. Tada! Tapos, may pillow pa sila dito. And ang pinakaisa pang maganda dito sa room natin is pwede nyong tignan dito. Ayan mismo yung Pagoda Street, yung nasa baba. And siguro mga 20 meters away dyan sa left is mga papunta na ng Chinatown na MTR. So marami dyan sa baba. Mga souvenir shops, ganyan. May mga restaurant din, pwede kayong kumain, ganyan. Mga dessert shop, ganyan. So Chinatown na talaga yung street din na yan. So, sobrang ganda talaga ng location ng ating accommodation. And also, may split type na aircon na to. So, yung buong unit is naka-split type na. Ayun. Tapos, proceed naman tayo. Siyempre, tatanungin nyo, nasa naman yung bed, di ba? So, ito ay isang Pagoda loft. So, ibig sabihin, nasa taas yung bed natin. So, tara, tour natin. So, meron ditong hagdan. Safe naman kasi may mga railings naman dito. So, pag akyat nyo, ganito yung bubungad sa inyo. Ayun. So, meron tayong 1 queen size na bed. So, siguro kasya dito dalawa. Ayan, dalawang tao. And meron din provided na mga clean towels. And nandito rin yung ating flat screen TV. Pwede kayong mag-Netflix and YouTube. Tapos, meron pang separate na dito, na split type na aircon. Tapos, meron tayo ditong side table. And kung mapapansin nyo, dito yung remote. May mga saksakan dyan para sa ilaw, ganyan, mga saksakan. Nga pala, take note, dito sa may Singapore, actually kakagaling lang natin ng Malaysia, di ba? Malaysia and Singapore, yung type ng nila, saksakan nila, pang tatluhan, ganyan, no? Pero ito, dalawa na, pwede na nga ito yung sa atin, universal na siya. Pero normally, yung mga saksakan, make sure na magdala kayo ng adapter nyo. Pag Malaysia and Singapore, yung pupuntahan ninyo. Kasi hindi lahat na ganito, yung may automatic na pwede ng parehas sa Philippines. Yun. Tapos, dito naman sa ilalim, may drawer pa. Pwede nyong ilagay yung ibang gamit nyo dyan. Tapos, yung luggage nyo, pwede nyo ilagay din sa ilalim. Tingnan nyo. Meron niyang 3. Pero nasa taas kasi to, so parang hindi siya practical na ilagay yung luggage dyan. Tapos, ito naman yung view kapag nandito kayo sa taas. Yun. Ayan na yung sofa, andyan yung bed, tsaka yan yung window. So, itong room na to is pwede nyong i-book sa mismong website ng Heritage Collection. Ito yung mismong website nila. It's called hericall.com. And alam nyo pa, meron pa akong tip sa inyo para maka-discount kayo. Meron akong referral link na ilalagay sa description box. Click nyo yan kasi magkaka-discount kayo ng pag dyan kayo nag-book is meron kayong 10% discount. So, sayang din yung mga perks na yan. So, pwede nyo rin itong i-book sa Klook. Make sure na gumamit din kayo ng Klook promo code natin. That is WonderJKlook for 5% discount. So, tara, proceed tayo dun sa second room natin na binook dito sa My Heritage Collection. So, ito naman yung hallway para lang makita nyo. Nasa 3rd floor tayo. So, bababa tayo. Kasi yung isang room na nabook natin is nasa 2nd floor. Ganito siya. Stairs siya. Kung makikita nyo. Tapos ito, palabas na to dyan sa may Pagoda Street. Pero yung room natin is nandito. Ito na 205. Tapos, ayan. So, sabi ko nga sa inyo, kailangan nyo ng mobile app. Kasi, nandyan yung susi nyo. Ayan o. O, di ba? Yung susi nyo, ilalagay nyo siya dito. Itatapat nyo lang siya talaga dyan. Ayan o. I-press nyo, tapos iilaw yan. And so, ito naman yung Pagoda Studio Deluxe ng Hotel Collection dito sa may Pagoda Street. So, pagpasok pa lang, ito na kagad yung bubungad. Meron tayo ditong isang queen size bed. Siyempre, may 4 na unan. Actually, na-testing ko na to kanina kasi nag-shoot na tayo ng patayo. So, tignan nyo sa TikTok namin yung pa-jump test namin dito. Tapos, same lang dun sa may nasa taas. Meron sila ditong towels. Ayan. Tapos, nandito naman yung kanilang flat screen TV. Pwede kayong mag-YouTube dyan and mag-Netflix. Tapos, tignan nyo dito. Meron tayo dito ulit sofa. So, ganun din. Same din yung material na ginamit nung nasa taas. Nasa 3rd floor, yung Pagoda Loft. Tapos, dito naman yung kanilang window. Same din.
Ito mismo yung pagoda. Same lang yung street. Actually, parang tapat lang talaga. Yan, Pagoda Street yan. Tapos, malapit sa Chinatown. Yan din, same yung view na natin nung nasa taas and nasa baba. Tapos, nandito naman yung table. May table tayo dito. Pwede kayong mag-work. Ayan, may mga upuan naman, oh. Tapos, ang maganda dito, alam niyo kung ano? Ang daming saksakan. Ayan, may saksakan. Ito, pwedeng USB, pwede yung charger natin. Pero, same pa rin na huwag kayong magpaktiwala na wala kayong parang adapter or universal adapter para kung sakali hindi kayo dito mag-book, meron kayo kasi sa Malaysia at sa Singapore, ganun yung type ng saksakan. Hindi lang yan yung saksakan nila, napakarami oh. Meron pa dito, and dito yung para sa ilaw. Ayun, ganda oh. Oh, di ba? Tapos, sabi ko nga sa inyo, lahat ng rooms nila dito, merong mga microwave. Ayun oh. Ganda. Same dun sa taas. Tapos, ang daming napansin ko dito sa room na to, ang daming talagang saksakan. So, dito, pwede nyo pang ilagay yung ibang mga pagkain nyo or kung kailangan nyo may mga gamit. Tapos, meron din pala tayo ditong mini fridge. Hindi ko lang sure kung napakita ko to sa taas, pero lahat ng room din nila is may fridge. Tapos, may provided din silang pitchel. Tapos, sa side naman na to is, nandito yung kanilang mini kitchen na kung saan, nandito yung table napkin, tapos may electric kettle. Tapos, meron tayo ditong, ayan o, sink. Ang lakas ng pressure ng tubig, in fairness. Tapos, hindi lang yan. May mga cabinets pa tayo dito. Kung nasaan yung ating mga kutsara, tinidor, ganyan, para kapag kakain kayo. And, nandito naman yung mga plato, ito, may mga baso, and meron tayo ditong opener. I think this is wine opener, tsaka meron tayong gunting. And proceed naman tayo sa door na to. Nandito naman ang toilet and bath. So, sa toilet and bath, ito, meron tayong water closet. Same pa rin. Meron din tayo ditong bidet. Andito naman yung dish soap and hand soap. Same pa rin. Meron tayo dyang sampayan, and nandito yung mirror. And ganito naman yung itsura ng kanilang sink. Tapos, nandito yung kanilang shower. So, meron silang nasa ceiling na shower. Meron din yung sa may wall. And may provided pa rin syempre shampoo and body wash. Tapos, dito sa labas, nandito yung hanger. Tapos, nandito naman yung ayan o, meron tayong blower. Tapos, nasa taas nga lang yung lagayan ng tawag dito ng mga maduduming damit. Tapos, meron pa kayong another storage sa ilalim. Same din sa taas. Andyan. Diyan nyo pwedeng ilagay yung storage nyo. Ito, medium na luggage. Kakasya naman siya. Tapos, maganda pa dito, pag nagkasunog, wag naman sana, meron tayo ditong fire extinguisher and meron tayo ditong full-length mirror. Mula taas hanggang babayan. Nandito sa likod ng door. So, basically, ito na kaagad ito na talaga yung yung room natin dito sa may, this is called the Pagoda Studio Deluxe. Dito sa may Heritage Collection. Basically, ito na yung room natin dito sa may Heritage Collection. Marami silang mga branches, lista ko na lang dyan. Pero itong specific ng location ng natin, ng hotel natin ngayon is Heritage Collection on Pagoda. Meron din actually, lakarin nyo lang to, siguro mga 50 meters away. Heritage Collection on Chinatown. So, bali magkasama to, isa doon, tas isa lang dito. Magkalapit lang talaga. Ang maganda talaga sa Heritage Collection is magkakalapit talaga yung nasa city center ng Singapore yung location nila. So, sobrang strategic. Imagine nyo lang, ang lapit talaga sa Chinatown MRT dito sa may Singapore. So, ulitin natin kung saan nyo pwedeng i-book. Pwede nyo i-book to sa website ng Heritage Collection. Lalagay ko dyan. Or pwede nyo i-check to sa Klook. And kapag gagamit kayo ng Klook app, make sure na before checkout, use my code WonderJClook for up to 5% discount. Kapag sa website naman ng Heritage Collection, make sure na gamitin nyo yung ilalagay kong link sa description box para maka-discount pa kayo at sa iba pang mga perks ng Heritage Collection. So, grabe mga ka-wonder, no? From Kuala Lumpur to Singapore, andito na tayo. So, sana na-enjoy nyo tong travel natin. Sobrang haba ng naging araw talaga natin. From kagabi, 11 PM. Tapos, bumiyahe tayo papunta dito sa may Singapore. Dumaan tayo ng immigration. And dumating tayo dito sa may Singapore ng around 4 or 5 AM. Tapos, nag-iwan ng gamit and umikot-ikot na tayo. Fort Canning, ganyan. Tapos, kumain tayo ng Kaya Toast. Nakita nyo naman. And umikot tayo dun sa may Clark Quay and dun sa may Boat Quay. So, though pupuntahan pa naman natin yung mga yan, makikita nyo pa yan sa ibang vlogs natin. Tapos hanggang sa maka-check-in tayo dito sa may hotel natin dito sa may Singapore, which is the
Heritage Collection. So, actually, yung budget, yung range ng, ano pala to, hindi ko nabanggit. Yung range ng bayad dito or rates nila is ilalagay ko na lang din dito. Ayan. Kasi, iba-iba siya eh. Depende kung kamari may long weekend, ganyan. Iba-iba talaga siya. So, I suggest check nyo na lang sa website ng Heritage Collection or sa may Klook. So, ang haba na ng vlog na to. Sana umabot ka dito. So, kung nagustuhan mo tong video na to, make sure to hit that like button para mas ma-recommend pa tayo ni YouTube. And also, mag-subscribe ka na rin kapag naghahanap ka ng mga travel tips, travel hacks, and mga budget na tips kapag nagta-travel. So, this is Wonder J saying bye-bye mga ka-Wonder and see you sa next na vlog natin dito sa Singapore. Bye-bye!